Bago matapos ang taon, netizens, may pahabol na bagong adventure scooter ang Kymco. Silipin natin ngayong araw ang bagong labas nila na Kymco Dink R150. Itong taon nga, netizens, ay talagang pinabilib tayo ng Kymco dahil sa iba't ibang mga maxi scoot na na-review natin, ang mga nilabas nila. Pero isa na lang talaga inaantay natin na magkaroon sila ng entry para dito sa adventure scooter. Dahil alam naman natin na gusto natin ng something na pwedeng pang urban pero adventure. Dahil pa iba-ibang klima dito sa Pilipinas, napakasarap nga naman mag-adventure scooter, di ba? At ito na ang dinagdag ni Kymco sa kanyang lineup, ang Dink R150. Actually, ang Dink ng Kymco, netizens, ay nilabas na rin before, kagaya nung Dink 150LX. Tapos naging Grand Dink 250 at ngayon naman ay itong Dink R150. Pag tinignan mo yung itsura niya, netizens, actually mukha siyang maxi scooter. Yung pinaka-big niya or parang tuka dun sa unahan ay nag-play ng malaking role para sa ergonomics niya at magmukha talaga siyang adventure scooter na usually ay nakikita lang natin sa mga maxi scooter or even sa mga big bike. Pero this time, even for 150cc ay meron siya. Syempre, tingnan natin yung engine niya kung saan pinaka-curious ang lahat. Pero itong high performance na engine, powered by a robust 150cc at meron tong 4 valves. So alam agad natin na hindi to magpapahuli pagdating sa arangkada at tulin. Idagdag mo pa dyan, netizens, ito ang first sa kanyang category na merong maxi type na liquid cooling system. Nandoon sa may unahan na alam naman natin na kadalasang placement niya ay nasa bandang gilid. Pero ito, maxi type na talaga. Overhead cam, 4-stroke, it can produce a maximum power of 11.2 kilowatts at 8,500 RPM habang meron naman itong maximum torque na 13.2 Newton meters at 6,500 RPM. O, diba? Hindi na rin talaga papahuli sa mga adventure scooter nowadays. Of course, hindi rin ito mawawala ng safety features kagaya ng traction control system partnered sa ABS or anti-lock braking system. So, meron tayong peace of mind na even sa mga madudulas na kalsada, let's say madahon, o kaya naman ay maalikabok, any road condition ay safe na tayo during corners or kapag nagbabanking tayo, kaya naman may sudden brakes. And mind you guys, dual channel ABS siya, kagaya ng hinihiling natin palagi na both unahan at likuran ay naka-ABS na po. Kung makikita nyo, meron tayong wide na backrest at malapad din yung kanyang seating space. Kaya good na good ito even sa mga medyo malalapad na drivers natin at lalo-lalo na sa mga nag-aangkas or meron palaging backride. Isa din sa kapansin-pansin sa kanya, netizens, since adventure scooter siya, ay meron siyang extended na windshield para ma-reduce natin yung fatigue during long ride. At syempre, mas comfortable yung ating riding posture dito dahil naka-upright sitting position tayo. At syempre, malawak din yung kanyang legroom na good for tall riders dahil pwede kang mag-cruising style. Pero friendly din siya para sa ating mga Pinoy dahil saktong-sakto lang yung taas ng kanyang seat height na merong 783 millimeters or even 5'4" in height na kagaya ko ay kayang-kayang imaneho ito ng walang kahirap-hirap. Abot na abot mo pa rin yung sahig. Meron din tayong napakalaking under seat compartment na kasyang-kasya ang isang full face helmet at ilang pang mga gamit. So, mas convenient ito kapag kababiyahe tayo kasi lahat ng kailangan natin ay pwede mo nang ilagay sa under seat storage niya. Full LED na rin pala ang kanyang mga ilaw, netizens. At meron tayong high brightness sa kanyang LED na headlight, tail light, at maging yung kanyang mga signal light. Very distinctive din yung kanyang design na halatang-halata mo nasa bloodline ng Kymco scooter. Itong motorsiklo na to, pag tinignan mo yung headlight niya, talagang medyo familiar na alam mong Kymco itong motor na ito. Pati na rin yung kanyang tail light is very modern looking. Laki nga ng na-add na character ng alignment ng kanyang V-shape na headlight dun sa pinakatuka niya. Nagmukha talaga siyang adventure scooter. Ano masasabi nyo sa looks and lights niya, netizens? Comment nyo nga sa baba. Meron din siyang emergency brake warning na kung saan kapag high speed ka tas bigla kang pumreno, magbiblink yung pinaka-taillight mo para ma-avoid natin yung rear end collisions or ma-warningan yung mga nasa likod mo na nag-sudden brake ka on high speed. Galing, di ba? Isa rin pala sa maganda sa motorsiklo na to, netizens, ay meron siyang napakalaking fuel tank capacity na tumataginting na 10.7 liters na kung saan ang isang full tank nito ay umaabot ng 400 kilometers. O diba? Sobra pa sa long ride yung mapupuntahan mo bago ka magpa-refill ulit ng gasolina. Isa rin sa modern feature niya, netizens, ay meron siyang easy access USB charging port. May charging port na din siya dun sa front handlebar niya na USB ready na. So cable na lang ang kailangan mo at pwede ka nang mag-charge ng yung gadget or smartphone while traveling. Magpalagay ka na lang siguro ng mga cellphone holder dyan. Meron din siyang large na front glove box
box na kasyang-kasya yung ating mga smartphone na malalaki. Isa pa din sa pinagmamalaki ng Kymco, of course, ay meron din siyang rigid stable frame. So, ibig sabihin nito ay meron siyang double layer na backbone frame na nagpo-provide ng rigidity na kailangan natin kapag ka medyo napapasarap na tayo sa pagmamaneho or nasa high speed na tayo. Very sporty din yung ating LCD na dashboard, netizens. Kung makikita nyo, fully digital na yung kanyang meter panel. We all have the information that we need at very visible siya even on daytime. Dagdag pa dyan na all-in-one keyless system na rin po siya. Lahat ng configuration, pagbukas ng upuan, pag-lock ng manibela, ay doon mo na lang lahat i-configure sa kanyang pinaka-pihitan sa unahan. Pagdating naman sa weight, it's actually on the heavier side, netizens. Dahil meron tong dry weight na 148 kilograms. Well, actually, for me, it's a good thing dahil adventure scooter nga ang isang to. So, mas ma-ensure natin yung stability niya on high speed dahil sa bigat ng motorsiklo na ito. Pagdating naman sa tapakan ng angkas, ay meron lang tayong one-touch open rear pillion step. Medyo upwardly angled flat surface para mas comfortable yung ating angkas. And of course, kapag tinupi mo naman siya, ay napaka-seamless lang ng kanyang design. Pagdating naman sa ground clearance, on the regular side lang ang isang to, netizens. Hindi siya ganun kataas, which is 135 mm. Pero ang nagagawa naman niya ay mas less yung pumapasok na hangin sa ilalim, which gives it more aerodynamics. At syempre, mas maganda yung balance ng pagmamaneho natin dahil mas mababa yung kanyang center of gravity. For the suspension, netizens, sa front ay meron tayong telescopic at naka-double rear shock naman tayo sa likuran. Para naman sa mga gulong, netizens, ay meron tayo sa front na 120/70 R13 at 130/70 R13 naman sa likuran. If just in case man mapudpud natin yung ating stock na tires, ay highly recommend kung magpapalit kayo ng tires to use Syneos tires dahil maganda yung kanyang quality, at the same time maaasahan at subok na, of course. Sa braking system naman, dahil dual channel ABS na ang isang to, ay naka-disc brake siya both sa harap at sa likuran. Isa pa sa maganda sa kanya, netizens, ay naka-single floating disc brake siya sa unahan. Ang nagagawa nito ay naka-floating rotor siya na mas maganda sa heat management, and more specifically, nape-prevent nito yung tinatawag natin na warping. Meron naman tayong wheelbase na 1,374 mm at overall dimensions na length of 1,957, width na 787 at height na 1,297 mm. Meron nga din pala tatlong kulay itong Dink R150, netizens. Pearly white, merong petroleum blue, at saka pearly black. Alin sa tatlong kulay na to ang favorite ninyo? Comment nyo nga sa ibaba. Ang Kymco Dink R150 ngayon, netizens, ay nagkakahalaga ng SRP of 152,900 pesos. Ngayon, meron silang introductory price na 149,900 pesos. O diba, mas mura mo siya mabibili until January 31st lang ng 2024. So, paunahan na lang sa mga unang batch ng makakakuha nito. Anong masasabi nyo sa bagong Dink R150 ng Kymco, netizens? I-comment nyo nga sa ibaba, nagustuhan nyo ba siya? Ano sa palagay ninyo ang magandang comparison na iba pang adventure scooter na pwede nating itambal sa kanya sa next vlog? Comment your suggestions below. Meron pa ba kayong mga ibang motorsiklo o sasakyan na gustong i-review natin next vlog? Comment nyo lang din dyan sa ibaba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Don't forget to support our very own Nedi Shop. Visit lang kayo dito sa aming Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Yun lang, netizens. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.